Nako, 18 Marines po. Mukha yata may pumigil po na makapunta sa gaganaping BRC hearing itong sa Webes sa June 4 ni Senator Rodante Marcoleta. Nako, at ito pa, nalaman po ni Levy Baligod na maaaring isunod na si Senator Marcoleta, no? Maaaring paaresto na o hindi natin alam, pinangangambahan na ipaaresto kagad si Senator Marcoleta. Hindi natin alam yan kung pangalawa o pangatlo, pero hindi malabo. Kasi si Jinggoy niya, isipin nyo, lalo pa kaya ang mangunguna. Alam mo si Jinggoy, alam ko, co-chairperson yata ni Marcoleta yan. Dalawa sila dyan. Di ba ang gumawa ng sub-committee, ang Blue Hearing na nila Cayetano. At si Marcoleta ang ginawang parang chairman ngayon sa subcommittee. At si Jinggoy ang isa. Pina-aresto agad si Jinggoy. What if pa kaya si Marcoleta? Baka mahuli si Chis kasi si Chis wala naman masyadong partisipasyon dyan no? Ang may partisipasyon dito, talagang pinaka-leader ito, si Senator Dante Marcoleta. Wala nang iba po. Walang ibang senador na sasalita ngayon. No, mali. Si Kiko, kinasuhan na si Kiko Barsaga ngayon. Tinanggal yata sa House of Representatives. Di ba? Bakit nagsasalita Wala nang iba nagsasalita po ngayon na nakaupo sa gobyerno, kundi si Senator Rodante Marcoleta lang. Mag-isip kayo, magbigay kayo sa akin ng isang tao na nagsasalita ngayon ng gobyerno na maliban kay Senator Marcoleta. Wala na, si Senator Marcoleta lang. Di ba? Kaya ito nangyayari ngayon sa kanya. Hindi natin alam sa mga susunod na kabanata, no? Mahirap na, pero antabay lang tayo. Ngat maaari, support natin si Senator Dante Marcoleta sa gagawin niya. Kasi sa June 4, may pasabog si Senator Marcoleta na hindi inaasahan ng karamihan na ito na ayaw yata ng mastermind. Sabi ko nga Mr. Pangulo, Mr. President, kayo po nagpasimula ng investigasyon na to. Tumutulong po sa inyo si Senator Dante Marcoleta. Bakit hinahayaan nyo po? May mga ganitong bagay po. Di ba? Kayo na po sumaway nito. Bakit po ganoon? O si Jinggoy, let's say may kaso talaga. Sige, ikulong yan. Dapat ikulong yan. Pero si Senator Marcoleta ho, sosi po. Tapos may kaso pa po siyang plunder. Ano siya po? Posasan ba siya? Nobel ba siya? Ikukulong ba siya? O ganun ho ba yun? Sige, ba't Mr. Pangulo, nagsusumbong kami sa iyo. Nagsusumbong kami sa iyo. Kayo nagpasimula Binibita ho lagi kayo ni Auntie Claire na kayo nagpasimula. Di ho ba? Hindi namin kayo sisisihin. Hindi namin kayo bibintangan. Ang sa amin lang, nagsusumbong kami sa inyo na bakit ganito ho? Bakit ganito nangyayari ho? Akala ba na lahat na nag-iimbestiga parang naggaganito pakiramdam namin? Ano ba ho ba nangyayari? Diba? O ito, basahin natin si Atty. Rowena Guanzon muna. Pahagingan mo natin tong kanyang pahayag. Dito. Guanzon, nagbabala sa president ng pag-aresto. Dalian, nawawala tayo sa camera yon. Kay Jinggoy na isang senador judge sa isang impeachment trial, hindi ba ang convene na ang Senado as an impeachment court? Paano ang duty nila sa senator judge? Di ba? Paano kung sa sitwasyon ay ang presidente ang sasalang sa impeachment trial? Pwede na pala kasuhan at isa-isa ang pakulong ang mga hukom na posibleng bumoto para i-convict siya sa ganun ba? Grabe ho nangyayari. Kita nyo naman ho yan. Di ba? Ito siya sabi natin na, sabi nila Mike Defensor, na ano ba tayo sa panahon ngayon? Ano ba tayo? Silent Alam nyo na. Di ba? Bawal banggitin. Di ba? Mahirap na. Tuso tayo tuso. Di ba? O ano ba tayo ngayon? Silent tayo? Silent M? Silent ML? Silent ML ba tayo ngayon? Di ba? Yun, initial na lang Silent ML tayo ngayon. Ano ba ngayon? Di ba? Bakit ganun? Di ba? Ano nangyayari ngayon? Di ba? Ito, painggan natin si Mr. Gringo Honasan sa kanyang pahayag at si Harry Roque, no? Alam nyo bakit lagi ko sinano si Harry Roque? Alam nyo bakit lagi ko pintiatopic yung mga taong hindi masyadong kilala? Bakit sila may defensor? Ito, sabihin ko sa inyo, bakit? Wala kasi akong tiwala sa mainstream media. Wala akong tiwala sa kung sino mang senador dyan, maliban kala Marcoleta, at magpa-interview. Iyaano ko dito. Wala akong tiwala Mas may tiwala ako sa mga to. Kasi ito mga to, hindi naman to mga DDS Neutral to mga to Oo, nakakakita to ng mga problema talaga Si Harry Roque, naniniwala ako bakit. Magaling na abogado si Harry Roque Huwag niyo sabi, ismulin niyo yun. Di ba? Ismulin niyo yun? Sige, ismulin niyo. Bakit? Na-ismul niyo na ba? Nakaya niyo ba sa katwiran si Harry Roque? Di ba? Hindi ko siya sabing tama na natatago si Harry Roque. Hindi ko siya sabing tama yun. Hindi ko siya sabing wala siyang kasalanan. Pero sa pagalingan man lang, hindi kayo ubra kay Harry Roque. Di ba? The numbers game yan.
Kung nagpapalit naman tayo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, every 6 years, nagpapalit tayo ng congressman, ng mayor, ng governor, no? Every 3 years, hindi nakataka-taka na sa isang institution, sagradong institution, katulad ng Senado, normal yung pagpapalit. No? So, Hindi, Mr. Nasan, tama ho kayo, normal ang pagpapalit. Pero sa panahon ito, hindi ho normal na naging palitan. Kung maalala nyo, sabi ko nga sa inyo, si Senator Marcoleta pilit na inalis sa Blue Ribbon dati ng chairman, pinalitan si Juan Bull. Di ba? At ngayon, nakuha nila Cayetano na walang basbas di umano, sabi nila ng Malacanang, na nakuha nila ang lideratong ito na majority na walang basbas sa Malacanang. First time to na nangyari. Ngayon, inaagaw sa kanila. Hindi ordinaryo po na agawin sa kanila ang liderato ngayon. Bakit to? Hindi ito para sabihin nila integridad, para ibalik ang integridad. Kung para lang agawin nila, ibalik ang integridad ng Senado at igalang ang Senado. Ha? Dapat doon pa lang, nagpasimula sila na igalang ang Senado sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Dahil ang hindi pag-iimbestiga, at hindi pagsunod sa sariling komite mo bilang Blue Ribbon, ipapabayaan mo lang. Imagine, 9 months hindi ka nag-imbestiga, masahol pa na binaboy mo ang Senado. Tandaan nyo po yan, mga kababayan. Mas masahol pa sa binababoy mo ang Senado na hindi ka nag-iimbestiga. Diba? Pinababayaan mo, senador ka, may committee ka, Blue Ribbon. Hindi ka nag-iimbestiga, pasahod ka ng taong bayan, hindi ka nag-iimbestiga. Pambababoy yun. Hindi lang sa Senado. Sa taong bayan, pambababoy ho yun. Kaya yung inasabi nila na aagawin ulit nila ang liderato ng Senado, tanungin mo siya sa kanila, ba't nyo aagawin? Ang sasagot nila, ibalik ang integridad para maibalik ang dating lakas ng Senado. Hindi yung kami naniniwala doon. Kaya nila aagawin yan, kasi isa sa mga dahilan, kasi ayaw nilang malaman yung flood control issue. Kaya nga tamo nagkakandarapan na ngayon, sunod-sunod, sunod-sunod. Nang pasabog lahat ng media ngayon, di ba? Huwag lang matuloy. 2 araw na lang, 2 araw na lang, maghihiring na. Kaya matindi ng patindi ang may susunod, si Kiko Barsaga, inisyuan na, kung ano-ano na, bukas ano pa kaya? Di ba? Hindi natin alam, baka si Marcoleta na nakaambang aresto na pala. Di ba? Hindi natin alam niya. Sana, wag naman. Yung mabahala. Ibig sabihin, malusog yung ating demokrasya at may kanayaan na magpalit tungo sa tunay na pagbabago. Ano pong nakikita nyo ngayon sa pangyayari ngayon dyan po sa Senado na minsan po kayong nagsilbi? Unang-una, may mga regulasyon naman na advan, no, MJ? May batas tayo. At ang pinakamatimbang na regulasyon ay yung saligang batas. Basta sundin lang yung proseso at hindi yung binabanggit natin na gamiting sandata sa politika yung mga institusyon na patuloy na nanganganib, no? So, sundin lang yung proseso at hindi magka-personalan, hindi magkasakitan. Yun na nga dapat gawin sundin lang ang proseso. Hindi ho Ang nangyayari ho talaga, wari wala silang alam. Biro yung kapatid ni yung kapatid ni Jinggoy, wala daw alam. Wala daw alam siya. Pwede ba yun? Ako nga nasa bahay alam ko May alam ako na mayroong kay Jinggoy na bumubulong na plunder o wala ka ng kaso. Sumama ka sa amin. Plunder o sasama ka sa amin para di ka makasuhan. Hindi alam ng kapatid yon. Nasabihan tuloy siya ng Cain. Abel sa Cain. Di ba? Matigil na itong hindi ka nais-nais na siglo ng habulan ng habulan. Pagdating pag umabot na tayo ng 2028, baka naman hindi maupo, tama nasaktan noong nakarang administrasyon, di habulan ng habulan nalalagay sa alanganin yung interest, yung tunay ng interest ng taong bayan at nababawasan yung dapat na iukol natin na pangunahing serbisyo. Opo, dito po sa mga lagi na lang umuugong na kakapalit pa nga lang ng ng liderato po diyan sa Senado, pero hindi pa rin po mapatay-patay ang issue po ng kudita. Ito po ba'y first time nyo pong narinig sa kasaysayan po ng Senado, Senator, or marami na rin ganito sa nakalipas po ng mga kongreso? Alam mo, Advan, no, MJ, normal yan. No? Normal sa proseso. Pag may pagkukulang sa pananaw nung kahit na sinong senador, 24 kasi yan mag-iikot siya para hikayating yung iba
na maging bahagi ng pagbabago ng liderato para masunod naman yung ninanais. Tama yon, tama kayo dyan, sir. Yun, hindi, sila sir, hindi. Ang kanila, kaya sila nagpapalit ng liderato dahil sa flood control issue. Ayaw nila malaman. Yung mga pinklawan po, kaya ayaw nila mapalitan ng liderato kasi ayaw nila malaman yung flood control issue rin kasi mawawalan sila ng boto. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Kasi ang manggagaling yung boto nila, sila kasi solid na mga pinklawan nila. Solid na sila eh. Ayun na yung, existido na yung mga boto nila eh. Hanggang gano'n na lang yung boto nila, hindi na lalago. Para mas dumami yon, kakampihan nila yung loyalista. Para maligawan nila yung loyalista, gagawin nila, hindi nila dapat kalabanin sa anumang kaparaanan o sa kaanumang kadahilanan ang mga loyalista. Para pagdating ng 2028, sa kanila ang boto ng loyalista. Kasi mga DDS, hindi nang buboto sa kanila eh. Mga loyalista sila kukuha ng boto. Ngayon, sabi ko nga, kahit sa kaanong kaparaanan, kaanong kadahilanan, hindi nila sasaktan ng mga loyalista. Kaya pag inimbestigahan nila ang flood control issue, masasaktan ng mga loyalista. Kasi yung pag-iimbestiga sa mga flood control issue, papunta sa kanila. Papunta kay Saldi, papunta kay Tamba, papunta kung sa Big Fish, papunta dun sa, di ba? Magagayat ang mga loyalista. Ayaw ng mga loyalista yon. Ang gagawin ng pinkawan, nagmamasid lang. Na kunwari kampi sila sa mga loyalista. Kahit isinukan nila dati, kahit ang dahilan nila kaya sila nabuo bilang dilawan dahil sa mga yan, mga loyalista, di ba? Ngayon kakapit sila. Nakapagtataka lang po, mababa ang survey ng Pangulo, negative 15. Sa madaling salita, kung kakampi pala ng pinklawan ng mga loyalista, ba't ang baba ng survey ng Pangulo? Ba't ang baba? Ibig sabihin, sa likod ng camera, ayaw nila ang Pangulo. Sa harap ng camera at social media, gusto nila ang Pangulo. No? Kaya nga sabi ko kay Mr. Pangulo ingat po kayo sa mga pinklawan ho. Lalasunin ho kayo niyan. Di ba? Lason ho yan. Hindi lahat ng pinklawan Tinatawag na majority, mayoridad. So, sa isang banda, numbers game yan. No? Kung nagpapalit naman tayo ng Pangulo, Panginoong Pangulo, every 6 years, nagpapalit tayo ng congressman, ng mayor, ng governor, no? Every 3 years, hindi nakataka-taka na sa isang institution, sagradong institution, katulad ng Senado, normal yung pagpapalit. No? So, huwag tayong mabahala. Ibig sabihin, malusog yung ating demokrasya at may kanayaan na magpalit tungo sa tunay na pagbabago. Hindi po, sir. Pasensya na kayo, sir. Magaling po kayo. Isa kayo sa mga hinahanaan ko bilang siyang senador dati na si Honasan. Pero sir, sa pagkakataon ngayon, sir, nakakabahala po ang pagkapalit ngayon. Dahil sa pagkatakip po. Hindi para magpalit ng magbago ng liderato para sa demokrasya. Hindi po sila magbabago ng liderato para po ikaganda. Kung gano'n, payag ako. Kung ikaw unlad ng bansa, ikaw unlad ng Senate, payag ako. O sige, ngayon dito, lapagan tayo ng Senate kung sino magaling. Lapagan tayo ng Senate kung sino mahusay. Ako, payag ako. Payag ako, mga siwa sila one ball. Pero Cayetano, magaling si Cayetano. Pero payag din ako si Pinky mga siwa. Okay, kayo majority. Kung walang usapang flood control, payag ako. Kung kumpara naman sa iba, dito na tayo sa mga talagang matatatag, mahuhusay. Pero sa panahon po ngayon, hindi ako papayag, hindi po kami papayag. Bakit po? Dahil yung flood control issue po, subok na po si Pinky sa kasi one bull. Ayaw po pati yung co-chairperson ba yun ng Blue Ribbon na si Erich, hindi po nag-iimbestiga. Hindi po nag-iimbestiga, kaya nasubukan ho namin. Ba't pa namin susubukan ulit? Di ba? Siyam na buwan din nag-imbestiga. Ngayon, si Senator Marcoleta mag-iimbestiga. Active na naman ulit yung mga si Bryce Hernandez, nakita na naman. Active na naman sila. Si Jinggoy hinuli, si Bryce Hernandez, ano yun? Nagpatuloy ulit yung mga kasuhan mula si Senator Marcoleta. Bakit? Ano meron? Opo, kasi ang nakikita ko rin sa mga comment section ng mga netizen po, na mga nagko-komento dito, nagtataka sila, bakit hindi na lang pagbigyan muna? Total, itutuloy naman talaga yung impeachment, no? Ang sabi nga ni Senate President Alan Cayetano, na wala nang pagbabago dyan, yung pagbabago ng liderato at saka yung sa rules ay walang kaugnayan doon sa impeachment kasi nailathala na ano na nila,
pagdesisyonan na nila. And ito namang isa sa mga malaki pang mga gagawin ng Senado, particular na ng Senate Blue Ribbon Committee, ay muling pagbubukas ng investigasyon sa maanomalyang flood control project, which is yan naman talaga ang gusto ng nakararaming mga Pilipino. Bakit kailangan na pigilan? Mabuti na itanong niya ng mga netizens natin. No? Actually, dapat positibong sinyalis yan na, no, MJ, na active yung netizens natin. Ibig sabihin, marami tayong mga kababayan na gusto nang makialam sa palakad ng pamahalaan at sangkaran, hayagan, di ba? Hindi pa tago. So, mabuti yan. Active sila sa social media para makinig yung mga hinalal natin sa mga opisyalis na dapat maglingkod sa ating lahat. No? So, magandang sinyalis yan. Pero itong pagbabago, no? Abi, pag nakabuo ng 13 at gusto ng iba baguhin yung liderato, sinabi rin naman yan ni Senate President Cayetano, no? Na he serves at the pressure of the majority. So, wag tayong mabahala. Senyalis yan, tulad ng sabi ko, ng isang malusog na demokrasya. Kaya i-encourage natin ito. Dapat lalong maging aktibo, mag-ingay, hindi lamang sa social media, kundi sa ibang pamamaraan yung ating mamamayan para nakikialam na tayong lahat sa pamalakan. Yun lang, huwag tayo magka-personalan, no? Dahil napapabad tayo sa personalan. Hindi sir, kayo naman po sir. Dati ho kayo senador Parang hindi naman kayo namumulat sa problema ngayon Dahil sa flood control niya ho nawawala na sa sarili ang mga yan Nawawala sa ulirat sila mga yun Nanginginig ang kabuto-butuan nila, kalamnam nila sa flood control issue na yan Hindi ho ba? Dahil dyan sa kakaiwas nila sa flood control issue Kaya nagpapalit sila ng liderato Demokrasya nga tayo. Pero ginagamit nila yung pagkakataon na yan para mapagtakpan yung issue na to. Wala na naman iba Mapapalit ka liderato para integridad Senado mabalik? Talaga ba? Talaga ba? Yung trilyon-trilyon na nawala. Hindi ba nawala, hindi nadamay ang Senado doon? Integridad? Yung si Jinggoy, hinuli dyan si Bato, nagtatago. Palagay natin si Bato talagang nagtatago si Bato. Hindi ba nawala yung integridad ng Senado dyan? Ha? Hindi ba lahat, andyan dyan lahat? Si Chis, ikukulong din. Ba't di kayo dadamay mga minority? Ba't di nyo diadamay yung mga kakulig nyo? Hindi nyo diadamayan sila. Ha? Kung talagang gusto nyo ibalik ang integridad ng Senado. Kung talaga kasi sa integridad po, tandaan nyo, dapat andyan una-una kaisahan nyo. Nidamayan niya yung pagkakulong ni Jinggoy, wala kayo Umupo kayo sa session kagahapon, nag-abang kayo kung darating yung majority o hindi. Hindi niya lamang kinamusta si Jinggoy, ganyan, o kamusta na. Ibig sabihin, masama loob nyo. Kay Jinggoy. At talagang may gusto kayo mangyari. Maliban nila kung may alam kayong naratibo. Ipinaalam sa inyo. Tanong ko lang, Tsorya lang yan. Baka nasosobrahan yung kampi-kampi na politika. Nalalagay sa alanganin tuloy yung tunay na interest ng mas nakararami. Pakinggan natin itong si Harry Roque. Dito ang ating parang pinatutunog niya. Parang ang mastermind yata, hindi lalaki. Parang babae yata Hello, nako, pangalawang vlog sa isang araw. Bihira po ito, no? Ang akala kong iba-vlog ko yung detalye ng sagot ni VP Sara sa kanyang impeachment. Pero anyway, yan naman po ipapublish in full, no, ng mga pahayagan, kaya antay na lang natin. Pero kanina may nakausap ako, no, at ito po ay unimpeachable source na nalaman kung anong kwento talaga dito sa pag-aresto kay Jinggoy. Well, naraman nyo na sabi na nga ni Jinggoy na siya ay sinabihan na kung ikaw ililipat sa minorya, ikaw ay mawawalan ng kaso. Pero ang hindi nyo alam, ang nagsabi sa kanya yan, walang iba kung hindi si Butod. Naku po. Ay, hindi ako may sabi niya Hindi ko tinatanggap yan Iwas pusoy. Baraha. Ay kasi sa baraha kasi, pag ako naglalaro ng baraha dati, no? Tagal na yun. Ano ba ko? Pag yung malakas yung baraha ng bangka at malaki taya mo, no? Kahit malakas baraha mo at yung nakita mo malakas yung baraha ng bangka, napusoy yung dalawa malakas yung baraha ng kakampi ko, napusoy pa. Kahit malakas yung baraha ko, iwas pusoy na ako malaki taya ko Iwas pusoy. Hindi ako sabi niya si Harry Roque. Butod. Okay. Feeling senadora at feeling Diyos ang Butod. Abay, mantakin mo, siya nagmamando sa mga senador kung saan pupunta, kung sa mayorya at sa minorya. So siya mismo ang kumausap kay Jinggoy.
At siya mismo nagsabi, ano ba, gusto mo bang kulong o gusto mo bang kalaya? Kung laya ka, lilipat ka sa minorya. Ayan kita niyo. Bakit naun siya? Actually, pumayag na daw itong si Jinggoy. Pumayag na si Jinggoy na ang susunod na Senate President ay si Cheese. Dahil ang gusto ni Butod, si Cheese. Kaya pala, hindi ng pasabog ni Harry Roque. Ewan ko ba kung bakit? Harry Roque, talagang hindi na siwalat mo hindi ako niniwala dyan Hindi ako niniwala. Alam ng mga viewers yan. Kas nitong si Cheese Kibutod, no? Kilala ko naman yan si Cheese since high school. Siguro naman hindi niya papatulan yung Butod na yan. No? But anyway, pagamat halatang halata na feel siya ni Butod. No? Pero in any case, pumayag na raw siya ni si Cheese. Ang problema, wala naman daw numero si Cheese. Dahil hindi raw pumayag itong si Tito Sen, at saka si Tuta Sen, at saka itong si Panfilo. So, ang sabi nila, dapat daw si Sherwin. And sabi naman ng karamihan, paano nga magiging Senate President ang Sherwin? Hindi nga abogado. Siya magiging presiding officer ng impeachment. Mag-review pa lang? Wag niyong sabihin na porket hindi abogado, magaling kayo sa batas, may alam kayo. Wag. Respeto yon sa kaalaman ng isang tao, sa intellectual ng isang tao. Parang ganito. Sige, example kita. Doktor ka. Nurse ka. Sige nga, nurse, operahan mo siya. Ano alam ng nurse dun? Pag-aaralan ng nurse pwede. Pero kayo ka magkitiwala sa nurse o sa doktor na surgeon mag-oopera. O-operahan ka sa utak. Yung utak mo na walang laman, o-operahan, halimbawa. Kayo may pagkakatiwala utak mo. Sa nurse o sa doktor. Hindi ko sinabing may na nurse. Kayo lang. Sa surgeon o sa nurse. Sa surgeon, siyempre. Bakit? Siya may kasanayan. At alam niya sa budhi niya, sa subconscious mind niya, na ako ay isang doktor. Tapos ako isang lawyer. Tapos ako. Iba yung pakiramdam na talagang ikaw yung nasa profession mo. Iba yun. Ang hirap lokohin ng sarili pagdating sa ganyan, tandaan nyo. Kahit niya yung nagpapanggap ako, magpanggap akong doktor. Papanggap akong doktor, magaling talaga ako, nagdodoktor ako, nagbibigay ako reseta, pero alam ko sa sarili ko, peke diploma ko, hindi ako doktor. Ang hirap. Alam mo sa sarili mo, peke ka. Wala kang confident. Hindi ka dumasa sa tamang pag-aaral. Di ba? Lang ang sasabihin ng taong bayan sa kanila. Napipili sila ng isang tao na wala namang kaalam-alam sa batas para maging presiding officer. Nandiyan na nga si Ontivirus na talagang nagwawala, nagkakalat dahil kung ano nung ginagawa hindi naman alam ang batas. Gagawin mo bang presiding officer sa impeachment ng vice president ang isang non-lawyer? Kaya nagalit na raw itong si Butod at sinabi, sige, kulong ka. Nako, tinawagan ni Butod si Jinggoy. No. Yung si Harry Roque nagsabi, hindi ako Ang sa akin lang, mga senador, ba't naman kayo pumapayag na tinatrato kayo ng ganyan ng isang wala namang kahit anong mandato galing sa taong bayan? Hindi naman siyang hinala na taong bayan at hindi naman mananalo yung asawa niya kundi dahil din kay BP Sara. Sana wag kayong magpatulak-tulak dyan sa Butod na yan. Mantakin mo, siya mismo ang kumukontak sa mga senador kung sinong dapat maging Senate President nila. Anong karapatan niya? Ni barangay captain, di nga mananalo yan Tapos, kung utus-utusan niya mga senador, ganun na lang. Wag naman po. Kaya ngayon, importante talaga yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ang pinaglalaban niya, yung integridad, yung reputasyon ng Senado sa kasaysayan ng Pilipinas. Wag naman po natin na gawing parang doormat ng Butod ng isang tao na hindi mahala ng bayad ang Senado. Bakit ang magdedesisyon kung kakasuhan o hindi ang mga senador at bakit ang desisyon nila kung sino susuporta ng Senate President ang siyang magiging determinant ang magsasabi kung ang isang senador ay makukulong o hindi. Kaya ako, hindi ko alam kung talagang kumita itong si Jinggoy. No? Alam mo naman, parang Jinggoy, pasensya ka na ha, love kita, pero alam mo naman, pangatlong kaso mo na yan. No? Hindi ko maintindihan, bakit pangatlong kaso mo na ito, no? Na puro graph ang kaso mo. No? So hindi ko alam kung anong katotohanan dyan. Ang problema, ang nagdawit sa'yo, dating city engineer ng tatay mo nung naging mayor si President Erap dyan sa Maynila, no? Diba? Yung Yusek na yan. Yan ngayon ang nagdadawit sa'yo. Maaring si Jinggoy ganito nangyari. Sorry lang to hindi totoo to Maaring walang kasalanan si Jinggoy.
nadawit lang. At maari naman, tsorya lang ha, totoo, tumanggap ka, Jinggoy, dun sa pain. At yung tumanggap ka sa pain na yon, nagamit sa'yo ngayon, laban sa'yo. Pero isa lang ibig sabihin, kung talaga tumanggap ka, overall, tumanggap ka, pagbabayaran mo. Yun lang yun. Yun lang yun. Dalawa lang yan. Talaga tumanggap ka dahil kumagat ka sa pain nila. At ngayon, tinutuklaw ka na ng asa at pinagsilbihan mo. Pangalawa, wala kang kasalanan, pilit lang talaga nilang binubura ka. Pero nakapagtataka, pati si Senator Marcoleta, dinadama nila. Eto, basahin nyo. Bago tayo magtapos, basahin nyo. Ha? Ito ayan Levy Baligod. Basahin ko Sandali. Dito talaga makikita mo talaga na 18 Marines inurong. Parang pinipigilan eh. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to. Hindi ko alam. Ang sabi dito ni Levy Baligod, mga kababayan ko, dito natin makikita ko ang pinagdadaanan ngayon, nag-iiwang institusyon na nagpapumilit maging independent ang ating Senado. Natanggap ko kahapon ang imbitasyon para sa pagdalo ng 18 Marine sa BRC sa June 4 para sa investigasyon kaugnay sa mali-malitang ninakaw na pera sa Kaban ng Bayak. Ngunit, binawi rin ito kagabi. The Senate is undergoing emulation courtesy of the majority bloc which is enabled by the executive and the HOR. Si Estrada kahapon, si Villanueva Escudero at Marcoleta ang isusunod. Yan sabi ko sa iyo, may nakaambang aresto. Isusunod. Estrada okay na, down na. Sa tingin mo, si Villanueva, si Escudero, isusunod nila? Wala naman magiging participation sa Blue Ribbon eh. Maaring baka si Marcoleta na isunod. Maari lang, tsorya lang. Di ba? Nakaambang pag-aresto. Kasi may plunder case eh. Klaro ngayon na kung sino ang mga ayaw maimbestigahan na ang trilyones na pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Takot sila sa sasabihin ni Adrian Bersamin, Amina Pangandaman at 18 Marine, iba pa. The poll majority block is not only fall of the Senate but the fall of democratic institution into the strong hand of Malacanang. I fear for buddings. Ayan nag-message, Blue Ribbon. Ayan ang message resibo. This is refers to the invitation previously issued to you and your clients, the 18 Marines personnel to appear the resources person during the Senate Blue Ribbon hearing is scheduled June 4. Please be informed that upon the directive of the Chairperson Senator Pia S. Cayetano, the said invitations are hereby withdrawn. Hindi ko alam kung ano naisip na yan. Yeah? Pero, isa lang ibig sabihin, pinipigilan na pumunta sa hearing ang 18 Marines. Merong pumipigil. Ba? No, yan ang sabi ko sa inyo. Baka isunod si Marcoleta. Asa na ba tayo? Kaya mga kababayan, huwag natin iiwan si Senator Rodante Marcoleta kasi hindi natin alam panahon ngayon kung ano mga susunod na mangyayari pa. Ituloy natin kay Harry Roque. Dali. Nawala eh. Game yan. Si Jinggoy, no? Alam mo naman, kung si Alan Peter Cayetano, siya na lang naninindigan laban dyan sa butod na yan, laban dyan sa mga bangag na yan. At kinakailangan naman, yung mayorya ng Senado, kampihan ng taong bayan dahil yan po talaga ang balor ng Senado sa ating demokrasya. Sila talaga ang ating tinitingala na magdedepensa sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na kung merong abusong presidente at esposo na mapang-abusong presidente na mukhang mas mapang-abuso pa dahil nagpa-power tripping. Parang lahat na lang ang gusto niya luluhod sa kanya. Pwede ba yan? Wag naman po. Yan talaga ang dapat gawin ng mga senador. Protektahan yung kanilang institusyon dahil kung hindi, kung sila ay talagang sunod-sunuran lamang sa butod, wala nang silbi ang ating Senado sa ating demokrasya. Well anyway, sa tingin ko naman, dapat malaman nyo totoong kwento dito tungkol kay Jinggoy, kaya minabutak kong ikwento na sa inyo. Pero ang ating moral lesson, talaga umaabuso na po yung mag-asawang yan. Talagang pati ang ating sistema ng batas, ating sistema ng katarungan, ginawa ng sandata
para sirain ang lahat ng kalaban Wala daw dahil ang kinalaman. gusto talaga nila mapa sa kanila. Nagtatrabaho lang daw. Ibig nyo sabihin, kumikilos ng kusa mga ombudsman ngayon, pati mga NBI. Hindi alam to ng presidente. Ibig sabihin lahat niya kumikilos. Ang Senate President nang sa ganon, mapabilis ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte bilang Walang kinalaman ng presidente, si Bonget, dyan sa paghuli kay Bato. Sabi. Hindi siya, bakit pinababayaan? Kasi natandaan namin, sinabi niya bawal sa ICC, ayaw niya ICC. Hindi niya papapasukin eh. Ngayon kinuhuli si Bato. Vice President at pag wala na si VP Sara as Vice President, merong perpetual disqualification, hindi makatakbo. At kung hindi nila mapapaalis si VP Sara dahil kahit ano namang gawing panunulak dyan ni Butod, tingin ko walang 16 senators na boboto para tanggalin si Inday Sara, nandun na nga yung plan B nila. Yung binuking at pinatutuhanan mismo ni Ping Lacson na talagang magkukonvene ang Senate President at saka ang House Speaker as Constituent Assembly. Kaya nga importante kay Butod at sa kanyang asawang Bangag kung sino ang Senate President. Kasi nga, wala namang buto-butuhan yan kung sila magko-convene as Constituent Assembly. Yan ay joint call lamang ng House Speaker at ng Senate President. So basta ang katapatan ng House Speaker at Senate President ay nasa Bangag at ang kanyang Butod na asawa, ay nako, magko-convene po yan at CONAS at magkakaroon talaga ng express train para sa CONAS na magkakaroon talaga ng term extensions sa lahat ng mga congressman at senatong at pati na sa nakaupong Bangag na presidente. Ang tanong, payag ba kayo Pilipinas? Matindi yung pasabog to ni Harry Roque. Nakakakilabot ang video niya. Antayin niyo pa bang maubos ang mayorya sa ating Senado? Antayin niyo pa ba na halos wala ng pag-asa ang sambayanan bago kayo kumilos? Sana wag naman. Maraming salamat po at sa susunod nating advice. Ididiin kasi nila mga Duterte, flood control eh. Isipin niyo ba wala lahat sa Senado? Anong gagawin? May naamoy ako. May naamoy talaga ako. Saka ko nang sabihin. Okay. Maraming salamat po. Isang aral na naman ang ating natutunan ngayon at makabuluhan talakayan na naman ang aking hatid sa inyo. No? Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang lesson learned ika nga. No? Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.